po tayo. Kunin natin na magandang view. Kunin natin yung ano niya, yung bahay niya. Init kasi. Ayan ang bahay po niya. Ayan po. Ayan po yung kubo. Dito na po tayo mga ka-farmers. Punta po natin siya. Ang sitwasyon niya ng sitwasyon ang kanyang mga tanim na gulay. Titingnan po natin. Yung tanim niya. Kung magbubunga na ba. Magkakaroon na pa ng magandang buhay. Yung mga tanim niya. Sisilipin po natin. Yung nag-iisa ditong taong nagtatyaga para makagawa siya ng sarili niyang pangarap at magawa niya ng sariling pera. Dati ko na po itong nahi-vlog yung nag-ano siya ng panggatong, nagpuputol, ginagawang panggatong para may benta rin. Nagtatanim po siya ng gulay din, yung pinagkalap buhayan niya. Pupunta po natin, baka po ito makapag-viral sa atin. Ito po yung content na totoo, sa totoong buhay po ito. Totoong buhay na pinag-uusapan po ito. Tagos po sa puso. Pangarap namin, pangarap din ng aking interviewin. Sana po ito po yung makapag-views ng malaking viewers at makapag-subscribe po ng malaki para makapag-like din po sila ng malaki. Salamat po dyan sa mga viewers natin at sa mga subscribers. Sana po i-like na rin po ninyo at i-like na rin po ninyo at mag-comment na po ninyo sa comment section. Saan kaya siya? Para po makausap natin. Nandito kaya siya? Kung nasa bayan natin na masyal. Ito po yung mga tanim na niya. Ito yung mga tanim na po niya talong. Yun, may bunga na po yung mga tanim talong niya. Yan po. Yung ibang tanim niya, nagbubunga na po yun. Mayroon na pong bubunga. Yun. Nagbubunga na po yung pinaghirapan niya. Doon po siya na umiigib. Doon. Ito po yung bahay niya. Diyan lang po siya natutulog niya. Puntahan po natin yung bahay niya. Para makita po natin, para makita ng ating mga sponsor at sa ating mga subscriber at sa ating mga viewers. Para po makita po niya ang sitwasyon ng isang mahirap na pagsasaka na nagtsatsaga sa buhay na mahirap, pero tinatsaga pa rin niya yung buhay na mahirap para makabuhay ng sarili, walang inasahang iba. Ito po yung bahay po niya. Ito muna po tayo, silong kasi mainit. Ay, saan kaya siya? Para po natin sana makausap. Ito po yung munting bahay niya. Dito lang po siya nakahiga. Wala pong mga dingding.
Yun po ang tunay na dapat natin bigyan ng pansin sa ating mga viewers dyan sa ibang bansa. Sana po, hinihingal po ako, sana po bigyan natin siya ng pansin, matulungan po natin siya para magbigyan lang natin ng konting tulong. Ito po, ito yung iniga niya, yung bubong niya, yun lang po, yung bubong mga butas-butas na po, tagping low na, tagping trapal. Ay, taas pala dito sa taas, nakakahingal. Ito po yung pinag-anuhan niya, pinagpaguran. Yan po yung lawak, oh. Yun hanggang dun. Bawat malinis na lupain, yun ang niya, tinatrabaho niya. Mag-isa lang po nagtrabaho niyan. Medyo may katandaan na rin yan kasi senior na po siya. May git na siguro mga lapit-lapit na rin sa 70 ang edad niya. Ito ang sitwasyon niya dito po. Yan po kasi sanay po siya sa hirap, sanay siya sa bundok. Yun po ang inaano niya dito. Pinagkitaan ng konting kita, konting halaga, makabili ng bigas, makapili rin ng parang masarap-sarap din na ulam. Ito po yung sarap dito manirahan kung may magandang bahay ka lang na kahit gaano ka liit, basta may dingding naman po. Ito po maganda, may ilalim po ng mayabas, kaya malamig po dito. Ito po yung niya, kubo. Ito po yung kubo niya, maliit lang, isang tao lang talaga, o walang dingding, kaya po minsan nakakaano rin yan kasi sa gabi makakatulog ka ng ganyan dito sa bundok. Kahit walang mga mabangis na hayop o kaya tao, mga delikado, ang sitwasyon niya yung malamig na panahon kasi walang dingding, oh. Ito pa po yung niya, bubong, oh. Yung bubong niya, lakas na ulan niya, pagdating ng malakas na ulan, tulo yan, basa yan siya dyan. Yan siya natulog lang, oh. Kaya sa ating mga subscribers po dyan sa ibang bansa, mayroon naman sana akong hingin tulong sa iyo para po may bigay natin sa kanya, para naman po sa ating yan, mga viewers. Ito po yung niya, oh. Yung mga tanim na talong, na po, namumukad na po. Yung bukad na po niyan, yung bulaklak na po niyan, yung nagagawa na bunga, yung bulaklak. Pagdating ng pag po niya ng bulaklak na yan, yun ang bunga niya, oh. Yan, oh. Madami din, oh, no? Makapag lang siya ng 5 kilo bawat harvest niya. Bawat harvest dito, bawat harvest po niya kasi isang lingguhan harvest po yan. Harvest lang siya ng 5 kilo pataas. Ayos na po yan. Yan po. Sayang lang kung nandito siya, na interview po natin para po natin ang ating mga viewers at mga ating subscriber, kasi baguhan po rin po lang ako. Sana po sabay natin silang tulungan, makatulong sa ibang tao, at ako rin makatulong rin kayo sa akin. Lumaki po yung ating YouTube channel. Pupuntahan natin yung ilog niya, yung iniigiban niya dito po. Wala na siguro tubig to, iniigiban niya, oh. Diyan, oh. Wala na, tuyong-tuyo na. Saan kaya siya umigib ng tubig para pang dilig? Ewan ko dito, mayroon siya dito tubig pa. Wala na siguro yan kasi masukal naman. Ito po yung sitwasyon dito ng isang kaibigan ko po. Kaibigan po siya pero lolo na rin tawag sa kanya, o kaya tatay, kasi may kaedara na. Sayang wala lang siya dito para po sa atin makausap, para po natin siyang ma-interview. Ito po yung mga niya, may tanim po, ang bubunga na po. Yan, oh. Nagbubunga na, unti-unti nang nakikita yung pinagpapaguran niya. Lumalabas na yung pinagpaguran niya, pinaghirapan. Punta na po tayo sa sa labasan kasi wala naman po siya dito. Yan po yung iba pa, tataniman pa po yan ng gulay din. Iwan ko kung anong gulay tanim dyan. Punta po tayo sa labasan, balik na po tayo kasi wala naman siya dito, para po tayo makahanap na po ng ibang
ibang area. Lipat ko lang po.